Magandang gabi sa ngalan ni Dexter Ganibe. Ako si Robert Tan. Ako naman si Meiji Cruz. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Mga politiko sa Cebu doble kayod para mamigay ng tulong sa mga biktima ng lindol. Senator Ping Lacson nakikipagsabayan na nga ba sa World War kay Cavite Representative Kiko Barzaga. Like father, like son, mag-amang Marcoleta bumabanat sa Kongreso. PCO nag-employ ng bayarang keyboard warriors ayon kay Representative Paulo Marcoleta. At mga politiko at nepo babies ginawa ng mga kwelang AI. Hindi rin sila ligtas sa mga meme ng mga Gina G na netizens. Naghain ng ethics complaint ng isang abogado laban kay Senator Chis Escudero. Nag-ugat ang reklamo sa pagtanggap ng senador ng 30 million pesos na campaign donation mula sa giant contractor firm na Centerways Constructions and Development. Ayon sa complainant na si Attorney Eldridge Marvin Aceron, liable si Escudero sa ethical breaches. Kasama na rito ang conduct unbecoming a member of the Senate. Dahil dito, nabahiran daw ng kredibilidad ang Senado. Hiling ng complainant sa Senate Ethics Committee na patawan ng sanction si Senator Escudero gaya ng suspension hanggang expulsion. Naglabas naman ng payag si Escudero, hindi na raw siya nagulat sa ethics complaint. Resback lang daw ito ng mga minion ni Congressman Martin Romualdez na kanyang dinikdik sa kanyang privilege speech. Gaya ng kanyang unang sinabi, bahagi lang ito ng script ni Romualdez. Hindi raw ito labanan ng ethics, kundi isang political retribution. May namumuo nga bang world war sa pagitan ni Senator Panfilo Lacson at bagitong kongresista na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Konting rewind at context sa posibleng dahilan ng banggaan ng dalawang mambabatas. Nagsimula yan sa post ni Barzaga ng larawan ni Lacson kasama ang controversial Diskaya family. Sinalag na yan ni Senator Ping at sinabing binisita lang siya sa opisina para imbitahan na suportahan ang isang rally sa Davao City. But kung Kiko is not buying that explanation dahil real friends daw ang senador at ang mag-asawang kontraktor. The saga doesn't end there dahil may post si Senator Lacson, the lawmaker is looking for a veterinarian with an animal psychiatric ward. Ang dahilan umano ay meron daw baliw na pusa at annoying dog na pawang maiingay. Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee pero may sagot na agad dyan si Barzaga. Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Tingin tuloy ni Barzaga na magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Tanong ngayon ni Barzaga kung ang susunod na kabanata ay may bagong Senate President na nga ba. Harap-harapang sinagot ni Senate President Tito Soto III ang pagbatikos sa kanila ni Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay sa umunoy, pabago-bago nilang posisyon sa amendments at insertions ng pambansang pondo. Nanindigan si Soto na malinis ang kanyang pangalan sa usapin ng paghimay ng pondo mula nang pasukin niya ang mundo ng politika. Inilatag rin niya ang pagkakaiba ng amendments at insertions sa pondo. May kaiba yung insertion sa amendment. Amendment is legally done during second reading and approved on third reading. Kayo, nagsabay ka na, nagpapasok ka doon, insertion yun. And I have never done that. Bayarang keyboard warriors. Yan daw ang sandata ng Presidential Communications Office ayon kay Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta. Nagagamit daw ang mga troll para pabanguhin ang administrasyon sa social media. Ayon kay Congressman Marcoleta, nahihiwagahan siya sa talamak na contract of service at mga job orders sa PCO. Tanong ng kongresista kung ano ang ginagawa ng mga empleyado sa Presidential Communications Office. Sa aking paniniwala, itong mga job order na ito at mga contract of service ay ginagamit talaga
na keyboard warrior. Keyboard warriors para mag-react at mag-comment ng maganda sa mga social media platforms ng administrasyon. Hindi lang yan ang nasilip ni Marcoleta. Mini-maintain din daw ng PCO ang 4 na head vloggers na may tig sa 10 downline vloggers. Napag-alaman ko rin, if you can confirm, nagme-maintain po tayo ng 4 na head vloggers who are receiving 75,000 pesos monthly. At yung bawat head vlogger na yon ay merong, kumbaga downline o meron siyang sinusupervise na 10 vloggers who receive about 10 to 50,000 pesos allowance depende sa kanilang performance. Mariing pinabulaanan naman ito ni Mandaluyong Representative Queenie Gonzales na siyang tumayong sponsor ng PCO sa plenaryo ng Kamara. Napag-iisip-isip na raw ni Senador J.V. Ejercito na layasan ang majority bloc. Dismayado na kasi siya dahil tila nalilito na ang Senado sa kung sino ang tunay na salarin sa maanumalyang flood control projects. Sa ngayon, mananatili pa raw siya sa grupo. Sa aming pagbabalik, alamin natin ang mga galaw ng politiko sa lindol sa Cebu. At mga politiko bumida sa gawa-gawang teleserye ng netizen. Iniakyat na ni San Fernando City, Pampanga Mayor Vilma Caluwag sa Senado ang isyu ng umano'y palpak na patubig ng prime water sa kanilang lugar. Sa pagdinig ng Committee on Public Service, nagpatulong siya sa mga senador para makaalis sa joint venture agreement sa nasabing service provider. Ayon kay Caluwag, tambak ang violation ang prime water sa mga Fernandinos dahil marami itong pangakong hindi nagawa. Kaya tiwala siyang hindi nila kailangan magbayad ng penalty sa pagkalas sa kontrata. Bakit tayo sisingilin ng prime water ng penalty? Hindi nga sila tumupad dun sa every year po kasi may X amount na supposed to be na i-invest nila. Pero hindi po natutupad, pero yung projected income nila annually, nakukuha nila, sabi ko po. So ang hinihingi ko po kasi syempre para lang po wala ng away at maka-move on po kami. Sana palayain na lang po nila kami. Ang prime water ay pag-aari ng pamilyang Villar. Abala ang mga Cebuano politiko sa pag-assist sa kanilang mga constituents matapos ang pagyanig ng lindol sa lalawigan. Abala sa pag-distribute si Borbon Mayor Nico Dotillos ng water at food supply sa barangay poblasyon. Ito ang first wave ng aid na galing sa Capitol. Si Vice Mayor Alfie Reynes naman ang tumanggap ng ayuda para sa mga residente sa bayan ng San Remigio. Umabot na rin ang ayuda mula Kapitolyo sa Daan Bantayan. Si Mayor Gilbert Arabes Jr. ang tumanggap ng relief goods. Samantala, nilinaw ng Cebu Provincial na hindi kailangan ng permit ng mga private individuals o grupo para magdala ng ayuda sa probinsya. Kailangan lang mag-ingat ang mga magdadala ng tulong dahil sa aftershocks. Samantala, makihula na. Mamaya abangan po natin kung sino ang politiko na feeling spokesperson daw ng isang mall. Abangan yan sa pagbabalik ng Politico Nightly. Hindi lupa, hindi negosyo, kundi bagong apo. Yan ang bida ngayon sa mata ng business tycoon at dating politiko na si Manny Villar.
Sa post ng dating senador, ibinida niya sa online world ang bunsong anak ni Senator Camille Villar na si Baby Camille Claudine. Bakas kay Villar ang umaapaw na happiness habang pinagmamasdan ang newest clan member. Matatandaang marami ang nasurpresa sa pregnancy ni Senator Camille, lalo't na't very bibo ito noong campaign season. At isa pang pa-good vibes. Bentang-benta sa netizen ang mga nauuso ngayong AI photos at maging ang mga politiko ay naging sentro na rin ng kanilang fictional drama. Sa isang thread online, makikita ang ilang larawan ng malalaking pangalan sa mundo ng politika habang yakap-yakap nila ang kani-kanilang younger version. Isa na nga dyan ang mga patok sa masang alkalde tulad ni Yorme o Manila Mayor Isko Moreno. Hindi rin mawawala si former Vice President at ngayon Naga Mayor Leni Robredo. At si former Senator Manny Pacquiao. Pero habang pababa ng thread, mas lalo pang umandar ang matatabang utak ng mga Pinoy. Hirit kasi sa picture ni former Senator at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, bakas pa rin ang long life kay Manong Johnny. Napagkatuwaan namang idikit ng mga komedyanteng lookalike sina President Bongbong Marcos at si Akbayan Representative Chel Jokno, habang ang version ni na late Representative Martin Romualdez at ako Bicol Representative Zaldico, ginawa parehong may hawak na baby crocodile. Umiral naman ang pagiging hopeless romantic ng Pinoy at maging ang mga Nepo babies, ginawa nila ng AI version ng malatereseryeng banner. Sa pinamagatang, mula sa pondo. Talaga namang napaka-creative nating mga Pinoy. Oo nga, Sa gitna- napakagaling talaga ng AI ngayon, no? Nakakatakot din. Oo. Kasi talagang parang totoo eh. Parang totoo, di ba? Pero sa gitna ng napakaseryoso at na malaking Ayun. kontrobersiya, inahanapan Oo. talaga natin ng Ayun. paraan para gawing katuwaan ito. Yun talaga. At magbabalik po ang Politico Nightly. Samantala, isa rin sa pinakanapuruhan sa pagtama ng malakas na lindol ay ang bayan ng San Remigio, Cebu. At para sa update niyan, makakausap natin si San Remigio Vice Mayor Alfie Corominas Gonzales. Good evening po, Vice. Yes, good evening po, ma'am. Alright, Vice, kamusta po ang kabuang sitwasyon dyan sa inyong lugar? Meron na po ba tayong update sa bilang po ng mga casualties at sa mga damages po sa mga infrastructure, Vice? Yes po, meron na po tayong data. So far po, we have 14 casualties. We have 221 injured and we have 2,155 open evacuees. Vice Mayor, kamusta naman po ang ating mga kababayan sa mga evacuation centers? Sapat po ba ang kanilang mga gamit, gamot o tubig? May mga kailangan po ba? May mga hiling ba sa ating mga pribadong sektor at sa national government para sa tulong sa ating mga kababayan dyan? As of now po, tomorrow pa po natin today po we partially deployed po some goods, some water po to the different barangays, pero it wasn't enough po kasi we were also monitoring po na hindi ma-short. Then tomorrow po we will be having our third round po in giving it to other barangays because each barangay po has their own evacuees also, and maybe some did not evacuate, but all barangays are affected. But here in our command center po, we have also evacuees here, which they are really properly monitored. So it's just that the other barangays po, yesterday lang natin sa afternoon na access po yung mga roads going to their place. So we had partial delivery of goods yesterday, twice I think. Then
tomorrow po will be the third delivery po. Pero we just had it partial by partial po kasi we are not sure if the supply could fit to all the barangays po. But we'll make sure to it that we can deliver their especially the water to their places po by tomorrow. Vice Mayor, isa po ang inyong bayan no, na binigyan ng 20 million na tulong ng Pangulong Bongbong Marcos mula sa Office of the President. So tuloy-tuloy po ang inyong rescue and relief operation dyan. Meron po bang mga daan na nahihirapan pa rin pong pasukin ng ating mga truck, ng ating mga water supply sa inyong lugar? As of now po, yes, meron po talagang barangay na mahirap siya pasukin, but we are looking on some alternative ways po on how we can access their barangay. Those barangays po are those na situated po sa mountain areas, but I think there are 5, pero maybe 2 of them yung mahirap pasukin, but there are some alternative ways. Along naman the shoreline po or coastal barangays, it's no problem po kasi the bridges are now somehow fixed and it's passable na po. Vice Mayor, may initial po ba tayong mga datos kung gaano karami pong ating mga kababayan na apektado na nasa evacuation centers at mga pamilya na kailangan pang ilikas po sa kanilang mga barangay na nahihirapan pang pasukin? We have number o yung na-evacuate dito sa command center is 911 po. And may 47 po din sa iba sa motor pool area po namin. Then sa per barangay po na na-evacuate is meron po tayong 2,155 for the other barangays po. Mayor, months before, may pinatupad po ang Department of the Interior and Local Government. Ito po yung Listo Sikap. Ito po yung so strengthen the barangay disaster preparedness. Sa tingin niyo po ba nakatulong po ito? Ngayon po may di tayo inaasahan na lindol o pagyanig dyan sa inyong bayan? I do believe po na somehow nakatulong po siya in times in this kind of times po na may sudden calamity po, but I also do believe po that pag nasa sitwasyon ka na mukhang iba na din the way you react. Oo, kasi it was really strong. No one expected it to be that strong kasi we were experiencing earthquakes na po the previous years, 2013, when epicenter was in Bohol, but it was not strong as this. So I do believe somehow it helped, but part of us also is also adjusting to that system. Alright, Vice, panghuling mensahe na lamang po sa ating mga kababayan at maging sa ating gobyerno na patuloy pa rin po ang relief and rescue operations dyan. So, mensahe ko lang is, first, we would like to thank all the agencies, the national government, our partners in the government, our private donors, and the neighboring municipalities across the province of Cebu who have helped us in these trying times. And rest assured, these goods will be delivered, especially to those in need. Slowly lang kasi we're also slowly accessing the roads. And also my message to our constituents here in San Remeo is always be mindful, be vigilant, be updated with the latest info and news, especially with commands from the local government unit. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Opo, ingat po kayo dyan, prayers at sana po tuloy-tuloy po ang rehabilitasyon at recovery ng San Remigio. Ating po nakausap si Vice Mayor Alfie Corominas Gonzales. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Sa ngalan ni Dexter Ganibe, ako si Robert Tan. Ako naman si Meiji Cruz hanggang bukas dito sa Politico Politico Nightly. Nightly.